Nadidismaya naman si Grid at sinasabi nito na sa wakas, may nakuha siya sa paligid, upang subukang enhance ito pagkatapos makahabol sa trabaho, ngunit ang lahat ay nabigo. Hindi lang ito malas, narinig niyang mahirap makuha ang isang myth weapon para mag+1. Gayunpaman, dahil sa wakas ay nakagawa siya ng isang obra maestra, dapat niyang subukan ito. Asmafel, salamat sa pagdadala ng mas maraming mga dummies sa pagsasanay kaysa sa inaasahan niya. Nakangiting sinasabi ni Asmafel na humingi siya ng maraming hanggat maaari, kaya ginawa niya ang kanyang makakaya. Kahit malaman pa ni Administration Rabbit, ginawa niyang parang niloko sila ni Piaro. Sinasabi ni Grid na hindi niya sinasadya na maging ganoon siya kapersige, pero well, bahala na, nilabas ni Grid ang kanyang bagong ginawa na item, at sinasabi nito na bago ang lahat, suriin muna nila ang damage output nito. Nagtataka naman si Asmafel at sinasabi nito na isang blade na walang hawakan. Kamahalan, bakit niya susubukan ang hindi pa natapos na sandata? Sinasabi ni Grid na hindi, ito ang kumpletong estado nito. Kung hihilahin niya ang puller na nakakabit sa puller na nakakabit sa short sword. Ang Black Ghost, Short Sword at ang Blade born from Enlightenment and Strong Desires ay nagsama. Sinasabi ni Grid na ito na, ngayon ay maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng pinagsamang mga item. Una, magaan na basic attack, gumawa ito ng pagsabog sa isang pader, at sinasabi nito na kahit hindi niya suot ang combat gear niya, ganito ito kalakas. Napapaiyak ito at sinasabi nito na dapat talaga nagtagumpay ang enchantment. Bakit kasi mayroon pang enhancement failure system? Nagtataka naman si Asmafel at tinatanong nito kung ano ang kanyang ibig sabihin. Kung maaari niyang ikabit at tanggalin ang blade, nangangahulugan nito na maaari niya ring ishoot ito upang umatake. Kahanga-hanga talaga siya, sinasabi ni Grid na tama siya. Biglang may naalala si Asmafel at sinasabi nito na oo nga pala, break time na ng mga trainee. Sisiguraduhin niyang hindi sila makakalapit. Sinasabi ng mahabang buhok na trainee na ito ay ang kamahalan na si Grid. Mukha siyang malakas at mabait, at batid ng isa na hindi ba sobrang papuri yun sa runner-up na pinatabi ni Agnes. Sa isip-isip ni Grid na sabi nila maraming sundalong manlalaro ang sumali sa layuning na makuha ang overgeared set, tama ba? Dahil lilipat sila sa Saharan, kapag nakuha na nila ang mga reward, pinakamahusay na itago ang kanyang impormasyon hanggat maaari. Nagpalit si Grid ng kanyang armor at sinasabi nito na pero kung ma-recognize nila ang halaga ng mga item na ginagawa niya, hindi na nila iisipin na maglakas loob na umalis sa Overgeared Kingdom, di ba? Sa mga istatistika na nakuha mula sa paggawa ng isang myth-rated na item at ang attack power ng blade born from Enlightenment and Strong Desires, ito ay humaharap sa 7,548 na pinsala. Bukod pa riyan, sa mga stack na epekto ng Pagmas Sword Dance at Intermediate Weapons Mastery, ang attack power nito ay tumaas pa ng 49%. Sinasabi ng system na ang training dummy hit, nakagawa ka ng 11,379 na pinsala sa target. Hindi naman makapaniwala ang trainee at sinasabi nito na mahigit 10,000 sa isang basic attack. Patuloy pa din umatake si Grid at sa isip-isip nito na hindi lang yan. Ang Black Ghost ay nagdaragdag ng pinsala kapag nag-stack ang mga pag-atake. Sinasabi ng system na nakapagbigay ka ng 12,537, 13,791, 15,170 na pinsala sa target. Nakapagbigay ka ng 18,397, 20,537, 22,771 pinsala sa target. Napapasigaw na ang mga trainee at napanganganalang ang mga ito, at sinasabi nila na mahigit 22,000 sa isang basic attack lang. Teka lang, meron pa, sinasabi ng system na nakagawa ka ng isang critical. Ang Death in One Shot na title effect ay na-activate. Critical damage plus 30%, ang Pagmas Sword Dance na effect ay na-activate. Critical damage plus 20%, nakagawa ka ng 41,718 pinsala sa target. Parang nagpa-picture na ang mga trainee dahil hindi na ito gumagalaw sa kanilang pagkatulala, at sinasabi nila na isang dummy na kayang tumagal ng hanggang 50,000 pinsala, ito ay kalahating nasira ng isang basic attack. At batid ng isang trainee na isang 250% kritikal na pinsala. Multiplier sa halip na ang karaniwang 200%, siya ay karaniwang isang assassin. Sinasabi ni Grid na hindi pa siya tapos, sinasabi ng system na ang +8 na Holy Light Gloves effect ay na-activate.
5 beses na umaatake sa target, ang blade born from enlightenment and strong desirous effect ay na-activate. Fire damage plus 5,000, ang epekto ng blade born from enlightenment and strong desirous na pinagmula ng black flames, na sumabog. Nagdulot ng 300% na pinsala sa loob ng 10 metro radius, nakapagbigay ka ng 854,775, 854,775, 854,775 na pinsala sa target. Nakapagbigay ka ng 854,775, 854,775, 854,775 na pinsala sa target. Nakapagbigay ka ng 854,775, 854,775, 854,775, 854,775, 854,775 na pinsala sa target. Natapos na si Grid sa pag-atake, at ang lahat ng training dummy ay naubos lahat. Sa isip-isip ni Azmethel na kung iisipin ay natangay niya ang bawat dummy sa 10 metrong radius, na walang ibang ginawa kundi mga basic attack, at walang mga buff. Napapaiyak si Grid at sa isip-isip nito na ito ay isang overwhelming power. Sandata niya yan pero grabe ang dope, tinawagan agad ni Azmethel si Rabbit at sinasabi nito na Administrator Rabbit. Ang pinsala ay mas matindi kaysa sa inaasahan, kaya dapat niyang aminin. Inosente si Piaro, ang Overgeared King ang gumamit ng mga dummies sa pagsasanay. Ito ay ang pagsilang ng isang myth-rated na sandata, na magiging pagkakataon sa takbo ng mga laban sa hinaharap. Usap-usapan sa social media, at sinasabi nila na hey guys, halika na sa Overgeared Kingdom. Subukan ng Overgeared set, tara na at subukan nila ito. Nakakaloka si Grid form, 850k ang basic attack niya. Walang screenshots, kaya ito ay fake, kusa na pala siyang natalo kay Agnes. Lahat at ang kanilang aso ay gumagawa ng viral marketing sa mga araw na ito. Kunin mo lang ang rewards at umalis ka papuntang sa Heron. Huwag kang maging parrot, puro ka what if, sumakay ka na sa overgeared train. Dapat ba akong pumunta para lang kunin ang overgeared set sa ngayon? Wala man lang binanggit si Bunny Bunny, sa araw na yon, buong araw ang komunidad ng Satisfy na tila nagyayabang ng ilang user. Totoo naman, nakita ko na, Dolso, gusto mo bang ilagay ko ang graba sa halip na itlog sa bibig mo? Siguro dapat akong mag-login, at subukang akitin ng ilang mga rankers. Aalisin ng farmer ang mga tulad mo, ano ang pinagsasabi mo? Ayaw ko sa mga sikat na tao, huwag kang umiyak kapag napuno na ang Overgeared Kingdom, babalik ako. Ako ay isang alamat para sa pag-unawa, at babalik ako. Sa Reinhardt, sinasabi ni Lowell na sinasabi niya ba na gumamit ng 220 premium practice dummies ang kanyang kamahalan, na nagkakahalaga ng 58 gramo bawat isa. Sinasabi ni Rabbit na sinubukan pa ni Azmethel na iframe si Piaro para sa paglustay. Parang sobrang subtle ng presence niya pagdating sa finances. Isinasaalang-alang niya na patigasin ang mga parusa para sa pagbabanta sa pambansang kabangyaman. Kung ang salarin ay isang legendary farmer o ang hari mismo. Napakunot ng mga kilay si Lowell at nagbuntong hininga, at sinasabi nito na medyo delikado ito. Totoo na malaki ang gasto sa reconstruction para sa mga gusaling nawasak ni Piaro at Grid, kaya kailangan niya silang bigyan ng babala. Dumating si Damian at sinasabi nito na Sir Lowell, kalalabas niya lang. Sinasabi ni Lowell na Sir Damian, dapat abala siya sa paghahanda para sa pagdiriwang ng Vatican. Nandito ba siya para suriin ang templo? Nakangiting sinasabi ni Damian na ano ang masasabi niya sa outfit niya. Nandito siya para sa short vacation, at para bumili ng snacks para kay Isabel Chan. Sinasabi ni Lowell na ang NPC na priest ay kabilang sa isang bihirang klase, ngunit salamat sa iyo, Sir Damian, natapos na nila ang pag-deploy ng 50 priest at 100 paladin sa bawat isa, sa 3 Rebecca Temple. Sayang lang na pinalampas ng mga player priest ang pagkakataong sumikat sa Belto Expedition na ito. Sinasabi ni Damian na hindi inaasahan ang paglitaw ni Agnes. Mayroon ding katalinuhan na nagmumungkahi na ang imperyo ay lumalapit sa mga Rebecca priest ng Overgeared Kingdom upang i-poach sila, kaya ang mga paggalaw ng imperyo ay medyo aktibo kamakailan. Sinasabi ni Lowell na oo, ang bilang ng beses na kinailangan ni Faker na harapin ang mga especially iyan ng imperyo ay patuloy na dumarami.
Kapansin-pansin ang paglago ni Faker kamakailan, marahil ay umaani siya ng malaking gantimpala mula sa pagtigil sa mga especially iya. Umabot na sa puntong nagkaroon ng interes si Lord Kazum, ang disciple ni Lantier. Kung si Faker ay pinili ni Lord Kazum at mamanahin ang kanyang mga teknik, siya ay magiging isang puwersa na kapantay ni King Greed. Ang masasamang pag-abot ng imperyo ay talagang nagbibigay sa kanila ng isang kalamangan. Sinasabi ni Damian na marami siyang iniisip, mabigat pa ba ang kanyang trabaho? Sinasabi ni Lowell na hindi, buti na lang, salamat sa mga NPC na tinuturuan ni Steak, nabawasan ng husto ang workload niya. Sinasabi ni Damian na ang supply ng manpower ay palaging nakakasakit ng ulo, ngunit tulad ng inaasahan, ang Overgeared Kingdom ay hindi isang bagay na kailangan niyang alalahanin. Kailangan niyang puntahan si Lord Greed bago siya umalis. Sinasabi ni Lowell na sabay na sila, kailangan niyang bigyan siya ng warning na kung patuloy niyang sinisira ang kanilang pananalapi, maaaring mamatay siya. Sinasabi ni Damian na patay, may debuff ba na papatay sa kanya pag gumastos siya ng sobra? Sinasabi ni Lowell na hindi, kaya lang sobrang strike though ng kanilang administrator sa mga walang kwentang gastusin. May sumisigaw at sinasabi nito na naghihingalo si Greed. Ito pala si Vantner at sinasabi nito na bakit niya dinidiscuss ang isang mahalagang bagay sa otako na yun. Dapat nila talakayin ito sa mga pangunahing miyembro. Anong ginagawa niya? Naka-online sila Jeshuka, Tobin, Pan at Rigas sa chat. At biglang nag-offline sila Pan at Rigas, at galit na sinasabi ni Vantner na ito ay napahamak. Sabi nila namamatay na si Greed, nadidismaya naman si Lowell at sinasabi nito na teka lang. Sinasabi ni Tobin na anong klaseng kalokohan yan, napaka-absurd na nakakapanibago. Magkita-kita muna sila, sinasabi ni Jeshuka na nasa training grounds daw si Greed. Sinasabi ni Vantner na wala ba si Pan at Rigas, magkita na lang sila dyan sa ngayon. Dumating na sila sa training grounds at sumisigaw si Jeshuka at binabanggit nito ang pangalan ni Greed. Sinasabi ni Greed na anong ginagawa ng lahat dito. Pinadala ba sila dito ni Rabbit, patawarin nila siya. Sinasabi ni Jeshuka na Greed, kung ito na ang mga huling sandali niya, bibigyan niya siya ng kahit ano. Sabihin niya lang, nagulat naman dito si Greed at nagtataka ito, at sa isip-isip nito na bakit bigla-bigla na lang ang nakakatuksong offer. Napapamura at sinasabi ni Vantner na Greed, kung mamatay siya, sino ang mamumuno sa Overgeared Kingdom? Siya, tama ba? Dapat siya yun? Sinasabi ni Tobin na Greed. Ang kailangan niya lang ay isa sa mga armas niya. Napakunot ng mga mata si Greed at sinasabi nito na aha. Parang may malaking hindi pagkakaunawaan, at makikipagpustahan siya na si Vantner ang nagsimula nito, di ba? Kung hindi siya, ikaw, sa isip-isip ni Greed na susubukin niya lang sana ang kanyang mga basic attack at tatawagin itong isang araw, ngunit ang mga sakripisyo ay gumulong sa tamang oras. Nagpalit na ng kanyang armor si Greed at sinasabi nito na bilang magkasanib na pananagutan sa pagpapakalat ng mga maling alingawngaw, ang mga tanker ay nangangailangan ng isang mahusay na pagsaway mula sa kanya. Damian, siya ang batter number 1, ilabas niya ang kanyang kalasag. Nagbuntong hininga si Damian at sinasabi nito na si Sir Vantner ang naging problema kaya bakit siya. Sa isip-isip ni Greed na kailangan niyang kumpirmahin kung nakuha nito ng maayos ang mga opsyon ng blade. Umatake na si Greed at sinasabi nito na kailangan niya ng practice dummy, kasama ang divine attribute ngayon. Sinasabi ng system na nakikitungo ng karagdagang 50% na pinsala sa mga banal na nilalang. Tumalsik si Damian sa ginawang pag-atake ni Greed at napapasigaw. Nakangiting sinasabi ni Greed na sobrang sweet ang extra damage. Umiiyak si Damian at nakikiusap ito na tulungan siya. Napapangiti na lang si Jeshuka sa isang tabi, nag-cheer naman sila Vantner at Tobin at sinasabi ni Vantner na si Damian ang best tanker. Sa isip-isip ni Lowell na mag-isip ng isang item na may panimulang kakaibang konsepto pagkatapos na makaharap si Agnes. Masyado siyang halimaw para maiwan, may sumisigaw at tinatawag si Irene. Napalingon naman dito si Irene at sinasabi nito na aking mahal. Sinasabi ni Greed na pabalik na ba siya mula sa pagkuha kay Lord sa Academy? Sinasabi ni Irene na oo, parang may magandang nangyari sa kanya. Sinasabi ni Greed na ang sandata na ginawa niya sa oras na ito ay may mahusay na pagganap. Kailangan niya pa rin ng mas espesyal na mga blades, ngunit sa wakas ay nakagawa siya ng isang myth-rated na item, at ang pagganap ay medyo maganda, kaya lalo siyang nakaramdam ng emosyonal tungkol dito.
Sinasabi ni Jishuka na siya na walang alam na tanga. Tumahimik siya at bigyan siya ng halik o kung anuman. Sa isip-isip ni Irene na maganda ang takbo ng mga bagay-bagay, ngunit kamakailan, mula kay Lady Yura at Lady Jishuka, hanggang sa isang dayuhang prinsesa na nagngangalang Suwa. Sa mga magagandang babae na mahusay sa parehong martial at literary art sa tabi niya, dapat siyang maging masaya. Kahit na bilang isang hari, natural na kunin niya ang mga babae bilang tagapagmana, sa kanya pa rin siya nakatingin. Balang araw, kakailanganin niya siya iwan, at mapunta sa mga magpoprotekta sa kanya magpakailanman. Biglang na lang hinalikan ni Greed ang kamay ni Irene, at nabigla naman dito si Irene at namula at sinasabi nito na aking mahal, at sinasabi ni Greed na Irene, parang sumasakit ang puso niya ngayon, at hindi niya alam kung paano siya aaliwin. Gumagawa siya ng ilang gawain sa pananahi sa workshop kamakailan. Karamihan ay may kaugnayan sa baluti, ngunit gumawa din siya ng mga bagay tulad ng damit na panlabas ni Lord, at matching pajamas. Gusto niya bang isuot ang mga ito nang magkasama ngayong gabi? Napapaiyak si Irene at sinasabi nito na oo, gusto niya. Gusto niyang subukan agad, tinatanong ni Greed si Irene na kung bakit siya umiiyak. Dahil ba kay Lord, sinasabi ni Irene na bakit bigla niya nalang sinisisi si Lord. Kahit siya yan mahal, hindi niya mapapatawad yan, sinasabi ni Greed na tapos siya ang may kasalanan. Natatakot siyang magtanong kung ipapakita niya sa kanya ang mga damit na ginawa niya para sa kanya, ayos lang siya. Sinasabi ng system na ang purong pag-ibig ng hari at reyna ang nagsisilbing modelo ng bayan. Overgeared kingdom marriage rate 20%, birth rate 20%, population growth rate ay tumaas. May mga nagsasalita at sinasabi nito na narinig niya ba na nasa plaza ngayon sina Lord Greed at Lady Irene. Oh my, si Lord Greed ay napaka-gentleman, si Lady Irene ay napaka-cute. Napahawak ng mukha si Lowell at namumula at sinasabi nito na Lord Greed. Anong ginagawa niya, kung paanong ang epekto ng martilyo ay walang katapusang nagpapanatili sa init ng bakal, kaya't ang kaligayahang ito ay hindi lumipad, panghahawakan ko ang panahong ito magpakailanman na may hindi lumalamig na pag-ibig. Sinasabi ni Piaro na tuluyan ng nawasak ang engranding training ground, Asmafel. Sinasabi niya ba sa kanya na tinulak niya ang part-time farmer na number 2, na ang Pope ang nagpatuloy ng laban at nawasak ang lugar na ito. Sinanay niya siya sa sarili niyang paraan habang tinuturuan siya ng trabaho sa bukid, pero numatch siya kay Greed. Sinasabi ni Asmafel na siya ay talagang naging hindi kapani-pani walang malakas. Sa loob ng 2 o 3 taon, madali niyang malalampasan ang isang tulad niya. Sinasabi ni Piaro na hindi siya nagsasalita ng walang laman na salita. Parang kahapon lang naging greenhorn siya, pero panahon na para malampasan niya ang isang henyo na tulad niya. Sinasabi ni Asmafel na ang kanyang kamahalan at si Crowgel, isang alon ng mga bagong bayani na kahit ang Seheran ay hindi maglalakas loob na guluhin at sagudin sila. Sinasabi ni Piaro na parang ang era ay na-assign sa kanilang dalawa, at ang role ng isang waterway, di ba? Sinasabi ni Asmafel na ganoon ba? Sinasabi ni Piaro na oo, ang lalaking iyon na may nagbabantang lakas ay tiyak na isang bagong alon din. Gayunpaman, sa kasamaang palad, hindi nila maaaring hayaan ang bawat alon na dumaan sa mga bato, lalo na ang ball contractor.